Pwede ba yung 2 black sa ganitong medyo kulot na buhok? Pero gusto niya naka-brush up pa rin. Tara, subukan natin. Center part yung kanyang buhok at i-taper na rin natin yung gilid nito dahil yun ang request ng ating client. Lagyan muna natin ang pinakang side part. Ikabila natin gagawin yan. Lalagyan ng ipit para hindi malaglag yung parting ibabaw niya. Mahaba yung buhok niya sa ibabaw. Medyo kulot lang talaga kaya kung inyong mapapansin ay hindi naman siya bumabagsak. Ang gagawin natin number 2 na clipper guard sa gilid nito. Siyempre andun pa rin yung suklay sa may parting middle part para pang control, para hindi masyadong mapataas ang pag-C-motion ng ating clipper. Overcomb para yung mga mahabang buhok dito sa part na to. Ito yung malimit kong ginagawa sa aking proseso ng paggugupit pagkatapos kong gumamit ng clipper guard sa parting ibaba o magbawas sa parting ibaba ay nagko-overcomb ako para makita ko agad yung forma. Dahil sa susunod kong steps ay hindi na siya haharang yung mga mahaba dito sa part na ito. Ito na rin ang gagamitin natin pang line up. Safe naman ang talim nito. Tapos pang lagay din ng guidelines. Then diretso na natin tanggalin yung pinakang sideburns niya o yung kanyang patilya. Kapag gusto natin ng pudpud, itaas natin yung adjuster. Kapag gusto nating mag-cut, itaas din natin. Dapat yung ating clipper na gagamitin ay hindi masyadong nakasagad ang talim para hindi ito makasugat. .5 na clipper guard, dapat kontrolado yung paghagod natin dahil mahirap i-blend kapag kulot dahil yung buhok nito ay sumusuksok pa ilalim. Minsan hindi natin kayang gamitan ng clipper guard kaya ang ginagawa ko dito minsan ay ginagamitan ko ng scissor overcomb. Number 1 na clipper guard, kapag may nakikita tayo mga dark spot o yung parting makakapal na hindi natin nakuha sa 0.5. Ito yung sinasabi ko na pwede natin gamitan ng suklay at gunting kapag hindi maabot ng clipper natin na may guide. Kaya-kaya itong sundutin ng ating gunting. Bago ahitan, basain para hindi mahirap at madaling matanggal ang buhok kapag ginagamitan natin ng ating pangahit. Kapag nalinis na ng ating trimmer yung lugar ng pag-aahitan, konti na lang yung ating tatanggalin ng ating pangahit, kaya hindi na ito mahirap, madali na, konti na lang at susundan na lang natin yung pinakang guidelines sa lugar ng pag-aahitan nito. Shout out Sedek Barbershop, isa nating masugid na followers. Maraming salamat sa iyong palaging panonood. Pagkatapos ahitan, tanggalin natin ang ipit sa ibabaw. Kung inyong makikita ay wavy talaga yung kanyang buhok. Kaya basahin natin para kahit papaano mabawasan yung pagkakulot nito. Para din hindi siya mahirap putulan. I-blower natin ng matuyo yung kanyang buhok para makita natin yung forma. Kung mababawasan ba ng konti yung pagkakulot nito kapag ito ay natuyo. Yung okay na. Naka-brush up siya. Pero yung kanyang hati nasa gitna pa rin. Center part pa din. Nakagilid lang yung buhok dito sa may side part.
sa tigkabila. Tapos yung gitna ng kanyang buhok ay meron pa ring hati. Maraming salamat mga kabarberos.